guys, another day, syempre another video na naman tayo. So for today's video, tara, samahan nyo akong gumawa nitong writing notebook. Yes, ayan, gagawa nga tayo ng notebook for today's video dahil meron nga nag-order. At nakapag-print na nga tayo dito ng mga cover and nagka-cut nga lang ako dito ng ating photo tab. So yung ginamit ko nga is yung nakarolyo, kaya nga ayan, nagka-cut nga tayo. Mas nakaka-save din talaga itong nakarolyo nga, aabot pa nga ata ito ngayong next year. O, diba, hindi na tayo bibili ng photo tab para sa mga notebook. Ito yung gamit ko nga dito sa cover is 250 GSM na photo paper. So 8 pieces na notebook nga pala itong order nga ni client. So ayan, after ko nga makat itong photo tab natin, syempre ayan, nilagyan ko na nga ng photo tab itong mga cover nga. At sa mga nagtatanong bakit nilalagyan pa nga ng photo tab, so ayan, para protection nga ito sa ating print nga. Ito sasagutin ko na din dito kasi maraming nagtatanong kung magkano daw bentahan ko dito sa isang pirasong customized notebook. So 95 pesos nga pala yung bigay ko sa isang pirasong notebook. Yes, 95 pesos po, 80 leaves. So kung ayaw nyo yung ganitong presyohan ng notebook, so ayan, pwede naman kayong bumili sa mall. Kaya din talaga mas pricey nga ito compare nga sa mall dahil customized nga ito. So kapag customized kasi, pwede ka doon maglagay ng name, school, address, or subject, mga ganun nga. Going back nga, ayan, natapos ko na nga malagyan ng photo tab. Syempre, dito na nga tayo sa pag-staple. So yung gamit ko nga dito is, ayan, yung heavy duty na stapler nga kasi 80 leaves nga itong ano natin, notebook. Aside nga dito sa heavy duty stapler, meron din palang pang stapler ng notebook, yung tinatawag na rotary stapler nga. Kaso nga lang, yung kaya nga lang noon is 60 leaves nga, kumbaga 30 sheets lang ng paper. After ko nga siyang ma-stapler, ayan, dino-double check ko nga yan dito sa loob, and ayan, nilalak ko nga. Yung gamit ko naman dito na staple wire is 23 by 8. Pero kung gusto niyo yung hindi na kayo naglalak, so pwede nga kayong gumamit ng 23 by 10. Mas malaki ngayon siya na staple wire. Yun nga yung gamit ko dati kasi sobrang laki nga din niya. So fast forward na nga, ayan, natapos ko na nga ma-stapler lahat. And syempre, ayan, finold ko na nga. Ito nga sa pagpo-fold, kailangan din talaga is maayos mo nga siyang ma-fold para nga pantay nga kapag nag-cut ka na nga ng mga exist nga niya. Next, pasukan nga nito. Grabe, dagsaan na naman ng pa-order ng ating mga customized notebook. Mukhang tatagos na nga ako nito sa pader. Charis. So ito na nga, after ko nga siyang ma-fold, so before ko nga siya kinakat, so iniipit ko nga siya dito. So yung ginamit ko nga dito is itong rim cutter ko nga. So ayan, iniipit ko nga siya para nga hindi na nga siya umangat-angat itong cover niya. Para nga kapag nag-cut na nga ako, ito dire-diretso na nga. Kaya ko nga siya iniipit muna bago i-cut para nga magpantay nga itong pag-cut ko. Sa pag-cut nga, ayan, gumagamit nga ako ng rim cutter. So kung mag-offer ka nga na mga notebook, so maganda talaga na meron kang rim cutter kasi mahirap talaga magmano-mano ng cut ng note. Maganda nga sana itong naka-ASMR kaso nga lang, alam niyo naman, hindi ako nabubuhay dito sa shop kapag walang music. Kaya ayan, baka makapiright kasi tayo. So ayan, fast forward, natapos na nga natin itong 8 pieces na notebook. O diba, apakabongga!